Yeah boy, tigas. Yes. Ganda ng pagkakabalot. Yan ang balot. Generic. Ang totoo 350 watts. Kompleto. Wow. Featherweight. Wala stick. Parang ang laki ng space sa loob, pero tingnan nyo yung pyesa. Yan lang niya. Tumagal kaya to. Super generic. Tapos meron daw siyang 6 pin. Tingnan natin kung may 6 pin. Haba ng kable ah. Maganda ang kable. Ayun, okay, good. May 6 pin nga. Ayos naman. Pero nakakapagduda lang kasi. Dahil yung pyesa niya oh. Parang hindi tatagal ah. Yan, nasisilip nyo ba? Okay, gamitin ko na tong isa. Etong isa sa future project o doon sa ibang mga units. Bagay, mura lang naman. Nasa ano lang to guys, less than 400 o hindi ako nagkamali, less than 500. Check ko muna. Okay, correction. 435 to be exact. Bali 895 itong dalawa kasama yung shipment. Yeah, gamitin ko na to. Sa bagay, what do we expect sa generic, di ba mga tol? Super generic. Aliliit na ng capacitor niya, no? High tech. Siguro ito mahaba rin. Parehas lang sila. Alam ko magkaiba yung ano eh. KY 750. Itong isa KY. Parehas lang pala. Gagamitan ko to ng converter. Okay, parehas lang. Wala namang yupi. Okay naman. Yung mga unang reklamo dun sa comment section, may yupi daw eh. Pero sa akin, buti wala. Thank you, seller. Try na natin sa CPU. Sa ating branded na computer. Itong branded na ano to, ano nga bang brand nito? Limutan ko na eh. Basta branded yan, yung slim. Nire-case ko lang. Para malagyan ng ano, ng magandang video card. Kasi yung video card, GT 730. Sabi sa reviews, pag generic daw nilagay ditong power supply, yung ganito, eh hindi magbubut pag ginamitan nitong 24 to 14 pin converter kasi hindi standard to. Yan, mapapansin nyo yan. Hindi standard yung kanyang ano, Molex papunta dun sa supply, sa motherboard. Kaya itatry natin kung totoo yung chismis na hindi raw pwede ang generic dito sa board na to. Kaya itatry natin. Ito eh, nilagyan ko pa ng mga converter para lang maikabit, para dumami yung ano, yung SATA Molex, SATA cables. Ito kasi yung mga SATA niya, ito lang dadalawa. Nasa board pa, naka-built-in. Kasi itong power supply na original, ito, yung pang slim, yan, napansin nyo naka-zip tie lang. Ito lang yung supply na nakalawit dito sa power supply na to. As in, tipid na tipid. Ito lang.
Pero pag binili mo to supply na to, nako, libo. Kaya ano, thanks technology sa mga converter na ganito. Yan. Eto, dito yan ikinakabit. Eto, yun nga lang, haba na ng sobra yung kable natin. Eto yan. Yan, kita nyo ba mga tol? From 24 pin papunta dito sa 14 pin. Ayos, swak. Try natin yun kung hindi talaga, kung totoo nga yung claim na hindi pwede itong generic. Subukan muna natin bago ko i-fix. Kasi baka nga totoo yung ano eh. Totoo yung chismis. Na hindi yan, sayang ang effort. Kung sakali, i-return ko tong power supply na to. Magpapalit na lang ako ng true rated na K-pop. K-pop power supply. Nasaan yung ano? 4 pin. So, dito yung 4 pin. Ang ganda ng cable niya. Ang haba. Yan. Yun lang, ang problema lang dito, ba't hindi nila sila naglalagay ng ano, ng switch? Yan, nakakabit na. Good luck. Subukan natin kung aandar. Ay, teka. Ito nga pala, yung supply dun sa ano, sa timer. Saan ko nga ba naikabit to? Ito, sa SATA port. Sa isang SATA port. Yeah, boy. Para hindi na mahirapan yung board niya sa ano, sa ito kasi sa board nakakabit eh. Maganda, nakarekta na talaga sa supply. So hindi na to kailangan. Hindi na kailangan tong kagagawa ko lang, kadi-DIY ko lang na ano, SATA to Molex converter. Dito na natin siya irerekta sa 4 pin. Sikip pa. Alright. Tingnan natin itong andar. Charan. Okay. Andar. Ayan yung monitor. Uy, gumana. Ba't kaya may nag-comment doon na hindi raw gagana? Hindi raw gumagana pag sa generic. So, ibig sabihin, sa bagay, yung isang ano doon, nag-comment, ang binili na ganito, yung kulay galvanized, yung silver, yung talagang generic na generic. So, siguro pangit talaga yun. Ito, okay, gumana siya. Tapos may 6 pin. Ito yung ano, ba't masaya ako dito, may 6 pin. Ibig sabihin, capable talaga siya. Sa murang halaga, wala pang 500. 435, wala pa yun nga pala, sa 435 times 2 na yon, wala nga palang shipping, free shipping nga pala sa Shopee. Kaya kahit matagal, pinagtsagaan ko na. Libre naman eh. So, yan guys, okay naman siya. Sana lang, katulad ng palaging sinasabi ng mga netizen, pag bumibili ka sa online, sana magtagal. At saka yun nga yung fan nandito. Nandito yung fan, kaya good. Yan, naka hard drive kasi. Papalitan ko na rin ng ano to, ng SSD. Ko-clone ko sa SSD para siyempre mas mabilis mag-boot. Yan ang bagal. Okay. Ayos naman yung power supply. Salamat sa seller ng YGT computer parts. Ayan, nag-boot na. Okay na. By the way, ang specs nitong unit na to ay i7 4th gen na naka GT 730. 2 gig 128 bit. So that's it.